So, Terence Romeo, walang kumuha sa kanya the whole free agency. Ikaw, nagulat ka ba doon o expected mo? It happens, man. Ganun talaga eh. So, if may offer ba ang JJ Helterbrand, are you gonna consider coaching? Yes, why not? But I won't take the head coaching job right away. I'd take assistant coaching para I can learn first. So, maraming nagbigay ng opinion nila and comment and marami daw hindi agree na si RJ Abarientos daw is not supposedly considered rookie. So, what can you say about that? You're still considered a rookie kung first time mo sa PBA. How's the States, my friend? It's nice. The weather is nice here, man. Oh, Fall yeah. weather, so sobrang ganda ng weather dito, man. So remember nung tinanong natin kung sino yung dapat mag-Rookie of the Year? So sa Rookie of the Year, may nanalo na. And that is our choice. Both tayo ang pinili natin na mag-Rookie of the Year is si RJ Abarientos. 'Di ba? Tama? So maraming nagbigay ng opinion nila and comment and marami daw hindi agree na dapat kay RJ Abarientos binigay. For the reason na si RJ Abarientos daw is not supposedly considered rookie kasi he played overseas na in a professional way. And then naging rookie of the year din siya doon sa Korea. Tapos pagdating niya ng PBA, rookie of the year uli siya. So first time, I think first time ko narinig na back-to-back rookie of the year ka. So what can you say about that? You're still considered a rookie kung first time mo sa PBA. Pero ang sabi kasi, ang dapat daw, kasi sabi daw, dapat daw si Adrian Nocom. I think maganda naman yung nilaro ni Adrian Nocom. Maganda rin yung mga stats niya. Tapos kalaban niya rin yung Cedric Bearfield. Sa case naman ni Cedric Bearfield, mas mataas yung stats niya, mas mataas yung points, assists, everything mas mataas. Ang problem lang kay Cedric Bearfield, I think 24 or less than 30 yung games na nilaro niya the whole season. And hindi siya pumasok sa Final Four or sa playoffs. I don't know. Si RJ Abarentos, alam naman natin yung Ginebra, always there. So, what's your Yeah, comment about I that? think you have to reward winning, man. You know what I'm saying? If you're on a winning organization and you're a big part of it, you have to reward that. No hate naman kay Cedric, tsaka kay Nocum, because those guys are good players. And maybe if Bayfield would have played more games, yeah, he probably would have got the MVP or the Rookie of the Year. So, may another question for you, my friend. Ito naman questioners lang ng mga ka-amazing natin. Ako naman ay taga bigay lang ng mensahe. So, tinatanong nila si L.A. Tenorio, si Willie Wilson, and si Ronald Tubit is coach right now. Now, people are asking, bakit walang kumukonsider kay JJ Helterbrand? So, if may offer ba ang JJ Helterbrand, are you gonna consider coaching? I don't know. Una, wala kasi akong experience eh. Sila Ronald, he's been handling a team since he retired. Willie's been coaching high school kids. LA has experience coaching with Gilas. So those guys have experience. I don't. So, di naman ako deserving sa coaching position pag walang experience eh. Hindi naman pwede ganun lang. Correct. So, follow-up question. Do you want to have experience? Are you willing to have experience? Yeah, if kung okay yung situation. We have NCAA and UAAP. So, if merong NCAA somewhere there, siguro yung not in the winning situation, may NCAA team or UAAP team na may offer for JJ Helterbrand, are you open for the challenge and to earn that experience? Yes, why not? But I won't take the head coaching job right away. I'd take assistant coaching para I can learn first. Right. So sa mga ka-amazing natin from NCAA or UAAP, available po ang JJ Helter brand para itaas yung mga teams nyo. So I suggest sa mga teams na mababa yung standing, pasok nyo yung JJ Helter brand sa coaching group nyo. And then, eventually, pag nagka-experience na siya, pwede na maging head coach. I think you would be a good head coach.
Really? Oo, kasi magaling kang magsalita eh. Kaya Wow. you'd be a good head coach kasi yun nga yung strength mo eh. Yung the way you talk. So, kung ako maging head coach, assistant ka, i-guide mo ako in the best Oo, way. syempre. Kasi there's a lot of times na, di ba, for sure na-experience mo na. Mayroong mga ibang head coach, ayaw nila na dapat yung what they say goes lang. Di ba? Yung mga ibang coach na nakikinig lang, they're learning. Tsaka ako, i-consider ko yung coaching if meron akong control sa recruitment and kung sino yung players na gusto ko. Kasi kung hindi ko naman makukuha yon, kung mag-go ka lang sa ibinibigay sa'yo and then wala kang control sa kung paano mo palalakasin yung team mo, I hate losing. Ikaw, sure, ako, kilala kita, Jay. That's the challenge of being a coach. Like Coach Yang. That's why I think Coach Yang is so great. He works with kung ano yung meron siya, and he turns players that no one sees into superstars. That's a sign of a great coach, a coach that can turn any team and develop their players into superstars. Di ba? I remember Coach Yeng saying na if he won if he won one championship, it feels like 10. Kasi wala siyang capability na kagaya ng Ginebra, San Miguel, Pure Foods na they can bring players they want. Tama eh. Ako, yun yung napapansin ko sa PBA ngayon eh. Some of the teams, they have advantage. They have advantages. A lot. So what makes you a great coach? When you have good players and you win, or you have players that you work with the players that you have and you develop them to win. I considered Coach Yeng tama yung sinabi mo. Coach Yeng, hindi siya hindi siya magre-recruit. Lahat ng players na nakuha nila coaching sa Rain or Shine through the draft, through uh, trades, pero even yung ano niya, balance yung team niya, tsaka lahat naglalaro. Saka Coach Yeng, lahat ng naging players niya, even Ryan, even Jerby Cruz, lahat, Bo Belga, they are very, ano, no, yung approach nila kay Coach Yeng, yung wordings nila, yung kung paano nila i-broadcast si Coach Yeng, parang pag naging player ka ni Coach Yeng, you will technically considered Coach Yeng as the greatest coach pag according sa mga naging players niya. That's what I'm saying. He develops his players because all those guys that say those things are the ones that he turned into something. Ang magandang mga naging karir is you, JJ Helterbrand, Mark Kagiwa, Gabe Norwood. You know why? One team sa PBA. Yeah, so you only played one team. Ibig sabihin, hindi ka nila kinonsidered na i-trade or wala silang problema sa iyo. You always performing. Kasi the only way na matitrade ka lang naman is first, if you're injured, hindi ka nila mapakinabangan. Second is your underperformance yung ibinibigay mo sa team. Right? Ano pa ba? Ano pa ba ang mga sequence para i-trade ka? Attitude. Attitude, pwede rin. But sometimes kasi kahit may attitude ka pero napapa-champion mo naman yung team, pwede pa rin. Kaya sinabi ko maganda yung career nyo kasi you never get traded. Hindi nyo na-experience yung mga na-experience namin. Diba? So Yeah. Gabe Norwood, hats off kay Gabe Norwood. Andyan siya the whole 16 years, 17 years. Ikaw, 17 years. ikaw 17 years ka sa Ginebra. Kagiwa, maybe 17 din or 18. I don't know. 20 yata si Mark. Yeah, so that's the great yun yung magandang naging career. Hats off din kay JB Casio, yung former teammate ko sa Lasal. Mm. And a good kid din, a good player din, di ba? So si JB Casio recently dineclare na nag-retire siya. But nakausap ko si JB, sabi, eto sa akin lang manggagaling to kasi close ako kay JB. Ayaw niya pa mag-retire pero may nag-declare. Ayaw ko na sabihin kung sino but it's frustrating no pag nangyari sa'yo yun. Ayaw mo pa mag-retire pero may nag-declare. Tapos kumalat na. Hindi na nangyari dahil mabait ka, ayaw mo na lang ng gulo, hindi mo na lang hindi mo na lang pinalaki.
So yun yung situation ni JB ngayon. But sabi niya, kung walang offer, okay na siya. Okay na rin. Maganda na rin yung naging career ni JB Casio. Sana naman, there's a lot of other leagues you can play in, man. There's so many options now. Kung ayaw mo pa may age ka pa maglaro. Dami pa namang ibang liga dyan na pwede kang Actually, maliyan. MPBL is giving a lot of budget. Imagine mo, may mga players sa MPBL hindi mabigay sa PBA. So sa MPBL naglalaro. So next na topic natin is Terence Romeo. So Terence Romeo, walang team. Walang kumuha sa kanya the whole free agency. Ikaw, nagulat ka ba doon o expected mo? It happens, man. Ganun talaga eh. Same thing that happened with Saul, di ba? Kay Cardona. Nabasa mo yung comment ni Cardona na ginawa din daw sa kanya yung ginagawa kay Terence ngayon? Yan, hindi ko alam, bro. But it happens. There's a lot of, it's a young man's game. I've been telling you guys that. Oh, ito yung nasa message. Paano pinagmitingan sa taas? Paano may kukuha? Ginawa nila yan sa akin kay Ninja, kay Train, kay Godzilla, kay Lutz. Kanino pa ba? Question mark. Oh, So, see, Lutz was injured, right? yeah, I think Lutz is palaging injured din. I think si Mm. Terence din kasi recently parang nung last stint niya sa saan ba yung last team niya? San Miguel, I think. Parang injured din siya eh, most of the time. I think No, alam connected ko. yun. Kasi pag mag-recruit ka kasi sa mga teams, you always look kung healthy ka o hindi. Bakit ka kukunin kung hindi ka naman healthy, di ba? But si Terence kasi played for 3x3 for So Philippine you, team. so you did. It happens. It happened to you too. Same thing, di ba? No, si Terence nga kasi is okay na. He played for 3x3. Ako kasi injured ako. Injured din si Terrence for Hindi, how many ngayon years? nga, ngayon nga hindi na. Kasi naglaro nga siya sa 3x3 and he played good. He moved pretty well. Kaya medyo nga yung But issue na sinabi ni Mac, baka may point eh. Pero of course, we don't want to assume, we don't want to judge. Tayo naman, opinion lang tayo. wala akong alam sa ganyan. So, Yeah, hindi ko rin alam eh. I mean, dapat makausap natin si Mac but some other time. Okay? So, ano pa ba yung mga basketball? Um, yung bagong team ngayon, Titan Ultra Giant Riser. So, alam mo ba bakit yeah. Giant Riser? Oh, Alam mo ba yung company nila? hindi. Alam mo yung product nila, hindi? Yung Titan Ultra? Hindi ko alam. Okay. Gusto mo malaman? Malamang. Alam mo yung competitor ng Titan Ultra is Viagra. Mga robust, mga ganun. Oh, so Giant Riser. So pag ikaw yung endorser ng team or ikaw yung main player ng team, dapat Giant Riser ka. Tapos may the beast pa dun. Wait, by the way, Siya pa yung nag-41 points. gusto kong tawagan si The Beast din kaso hindi nga niya rin nasisin. Tatawagan ko si The Beast ko, congratulate ko. Career high niya, 41 points. Tapos ang sabi niya, hindi na tayo bata. Kailangan makipagsabayan tayo, which is true. 'Di ba? Alam mo, naging blessing pa yung nangyari sa career ni Calvin. Kasi hindi siya masyadong gamit the last few years eh. Diba? So, nakapahinga siya. He got, ang tawag dito, he was able to recover, rest his body. Yun yung mga injuries niya. Ngayon, he's on a team na gagamitin siya, di ba? So, parang lalo na-extend yung career niya. Let's welcome Coach Alex Compton. Coach, Yeah? welcome. Hey guys, what's happening? Good to Oh, see you. Is that Kobe? Is that Alex! Kobe right in front of me? Who's the guy What's in the Kobe up? jersey? What's up, Alex? Coach, we're What's talking up? about Abueva. Oh, He got 41 points recently, career high. kasi turo ko yan eh.
Yeah, I agree. I'm just joking. I agree. No, he's dynamic, man. And I think he'll be athletic till he's 90. Yeah, I agree. So, Coach So, Alex, are we gonna start? we miss you. Coach Alex, Oh, I think we only have 40 minutes. Gawa tayo ng bagong link. okay. So, we will have our konting introduction muna bago na tayo gumawa ng link. Coach, this Okay. is recorded. If you don't want the question, just Ay, don't wala nang answer. problema. Kahit math, Brad, okay lang. Yeah, yan Kahit ang ano, gusto ko okay sa lang. iyo, Coach Alex. Medyo controversial, Coach, yung mga ibang question namin. But Eh, ganun again, talaga kayo eh. Eto lang sasabihin ko sa'yo, sobrang high-tech naman yung mga invite mo. 51 na ako, Brad. Parang tinitingnan ko to, hindi ko mabasa. Sabi ko, how am I gonna log in? Coach, wala kaming sponsors, wala kaming director, walang nag-guide sa amin, wala kaming researcher. Oh. You see what you get. Yeah. Nasa ano ka ata? Ano yan? Amanpulo? Is that where you are right now? Puerto Galera, Coach, sa Ay, beach. okay. My bad, my bad. Okay. Tapos, Coach, lagi kaming tinatawagan, lagi kami pinapagalitan dahil sa ginagawa namin. So, ready ka ha? Okay, go right ahead. Okay, Coach, gawa ko ng bagong link. I will resend it kasi matatapos na yung recording. Palakihan mo yung ano yung picture ha kasi hindi ko mabasa eh. I got you, Coach. Okay. All Okay. right, Bye-bye. man. Yeah.